Nakatarap pang isang matulis na bagay sa likod ng isang aso ng mamataan ng ilang residente sa Iloilo City. Humingi sila ng tulong sa ilang animal welfare groups para makuha at magamot ang aso. Isinalalim ito sa operasyon at nakuha ang malasibat na may habang 10 pulgada. Hindi pa matukoy kung sino ang posibleng may gawa nito sa aso na nagpapagaling na. Patuloy po ang pagbagsak ng delikadong uson o pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon. Pero ilang residente ang bumabalik pa rin sa mga bahay nilang nasa loob ng permanent danger zone para po tignan ang mga naiwang kabuhayan. Ang live na sitwasyon roon sa pagtutok ni Ian Cruz. Ian? Pia, nagpapatuloy pa rin nga ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero ang malungkot nga, Pia, ay may mga kababayan tayong napipilitan talagang bumalik mula doon sa iniwan nilang mga tahanan sa loob ng permanent danger zone dahil nga sa pag-aalala sa kanilang mga ari-arian at kabuhayan. Kahit pa maulan, nagliwanag muli kagabi ang tuktok ng Bulkang Mayon dahil sa pagbagsak ng pyroclastic density current o uson. Mayroon ding rockfall na nagmumula sa summit ng lava dome. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Sa huling tala ng PHIVOLCS, nagkaroon ng 150 rockfall events, 90 pyroclastic density currents o uson at aabot sa 195 tons naman ang ibinugang sulfur dioxide o asupre ng bulkan. Kaninang umaga, maulap ang papawirin pero ilang beses sumilip ang bulkan. May puntong kita ang usok mula sa tuktok nito. Gano'n nga ba kadelikado na mahagip ng uson? Ang survivor ng 1993 eruption na si Mang Marcelo, sinabing halos walang puwang na makaligtas kapag nahagip ng uson, gaya ng sinapit ng mahigit 70 nasawi noong 1993 eruption. Matakbo silang ganon, patay na sila, ganon ang posisyon. Tumigas na itong lahat na katawan nila. Pero wala na siyang, patay na talaga. Yung iba naman na namatay, parang nasyak sila, nabigla lang, nakaganyan sa kamay nila. Titigas ka na. Tigas na, patay na talaga. Sa bayan ng Kamalig, umaabot na sa 209 families ang nasa dalawang evacuation center. Si Lolo Jose, veterano ng araw, maituturing sa napakaraming beses na lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alam namin na, dapat, delikado. Delikado kami yung mamatay dyan. Sa barangay Kirangay, binalikan ng ilang residente ang kanilang bahay na pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa bake po, pinapakain ko lang. Mamaya pagpakain ko, balik naman doon sa evacuation. Tuloy din ang aktibidad sa construction ng isang flood control project sa gilid ng PDZ. Aminado ang ilang obrero, may pangamba habang sila ay nagtatrabaho. Sa katabing barangay ng Anuling, magkatuwang naman ang mga sundalo ng 31st Infantry Battalion ng Philippine Army at Albay Provincial Mobile Force sa pagsuyod ng 6-kilometer permanent danger zone. Binigyan din ang mga residente ng pulyetos na may mga paalala ukol sa banta ng bulkan. Pia, ayon nga doon sa mga nakausap nating sundalo at pulis ay pipilitin nilang mapalabas mula nga doon sa permanent danger zone ang ating mga bumabalik na kababayan para nga iwas peligro habang may banta ng pagputok ng Mayon Volcano. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Pumaldo ang isang uwak sa President Rojas Capiz. Ang jackpot niyang nakuha, hindi prey, kundi pera. Bakit kaya niya ito ginawa? Kuya Kim, ano na? May kasabihan, the early bird catches the worm. Pero ang uwak na ito sa President Rojas Capiz, hindi uod ang nahuli, kundi pera. Paldo! Ang perang papel na kanyang natangay, dinala nito sa taas ng bubong. Tinuka-tuka niya ito, at nang ito'y nilipad at nahulog, tila tinakpan niya pa para hindi ito liparin. Ang uwak sa video, alaga ng alkalde ng President Rojas. At ang perang tinangay daw nito, na nasa 3,000 pesos ang kabuang halaga, pabonus sana niya sa kanyang mga empleyado. Nang makita naman daw ng uwak na may mga batang nagsasaya, hinulog niya ang ilang piraso ng pera. Tumulong na rin ang mga residente para mabawi ang natitirang pera. Pero bakit kaya ito ginawa ng uwak? Kuya Kim, ano na? Ang mga uwak
Nakaugalian na manguha ng gamit. Isa kasi sila sa pinakamatalinong ibon. Hilig nilang magsiyasak sa mga bagong bagay sa paligid. Ang iba namang uwak na gumagamit ng mga bagay bilang laruan. O minsan ay panghukay, pantukod o pangbukas ng pagkain. Ugali rin nilang mag-ipon o magtago ng mga bagay sa iba't ibang lugar kahit hindi pagkain. Bahagi ito ng kanilang survival instinct. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.